Bakit? Unang-una, naging protector po siya ng pinakakawatan sa buong bansa. Paano mo nasabing protector ng magnanakaw si Senador Rodante Marcoleta? Pero nakiusap ako sa kanya. Kung maaari, huwag na siya masyadong maingay. Baka mamaya may kapitbahay siyang kulto eh. Magandang hapon po, magandang araw. Kung anumang oras ninyo mapanood ang video ito, magandang araw. Musta na po lahat? Umandar na naman talaga si yung pambansang aso, Labrador. Hindi natin maintindihan kung ano talaga ang gusto ng taong ito eh. Kasi may video siya na pinupuri niya si Senador Rodante Marcoleta. Sinabi pa niya noon, yung butihing Senador Rodante Marcoleta. Tapos ngayon, kinukot siya na naman niya. Binabanggit na naman niya yung Marcubeta daw. Pati yung mga host doon sa Net25. Hindi nakaligtas. Sinabihan niya na parang mga tulisan, parang mga magnanakaw sa Quiapo, na kahit nakadamit daw ng maayos ay hindi daw katiwa-tiwala ang mga mukha. Siya itong mukhang, hindi lang mukha, talagang kriminal kasi nagtatago eh. Pati mukha tinatakpan na may sombrero. Ano ang tawag ninyo sa ganun? Si Raulo. Hindi niya maipakita yung kanyang mukha kung talagang matapang siya, kung wala siyang pinagtataguan, wala siyang tinatakasan ng mga kaso. Bakit nakatakip siya ng mukha? Baliw. Ito namang mga followers niya na paniwalang paniwala sa kanyang mga pinagdadaldal na mga puro kasinungalingan. Ewan. Sabi pa nga niya, may nakakilala daw sa kanya. Sinabihan daw niya, huwag kang maingay. Ito, ipaparinig ko po sa inyo. Sinabi niya yung video, sinabi niya yon sa kanyang video na may nakakilala daw sa kanya. Sinabi daw niya na idol daw niya siya. Ang wika naman ni itong si Labrador, abay, huwag kang maingay. Baka may mga multo dyan sa kapitbahay. Ay, takot na takot sa multo. Sino yung mga multo na binabanggit niya? Yun yung mga kaaway niya. Yung mga tinatakasan niya. Kaya lagi siyang may takip sa mukha. Ito, panuorin po natin kung paano niya binanggit yung sinasabi niya na may nakakilala daw sa kanya. Tapos sinabihan niya yung nakakilala sa kanya na huwag maingay. Nakilala pala ako nung isa sa mga customer natin sa shop, no? Sabi niya, alam mo bang matagal na kitang idol, pinapanood kita matagal. Tontuwa siya, pero nakiusap ako sa kanya. Kung maaari, huwag na siya masyadong maingay. Baka mamaya may kapitbahay siyang kulto eh. Huwag na siya masyadong maingay. Baka mamaya may kapitbahay siyang kulto eh. Sabi niya, hindi, puprotektahan kita kasi idol na idol kita. Alam namin kung ano yung totoo, alam namin kung ano ang... Ayun, halatang takot na takot. Samantalang siya ang nangungutya doon sa mga host sa Net25 na parang mga criminal daw. Hindi umano parang kung ano-ano paninira ang sinasabi niya sa mga tao, sa mga host ng Net25. At yun nga, binanggit na naman niya na si Senador Rodante Marcoleta ay Marcubeta dati. Hindi ko alam kung paano na naniniwala yung mga tao nanonood sa kanya, napapaniwala niya. May ibang sinabi pa siya noon sa mga nagdaan niyang mga video na na-hypnotize daw ng mga iglesia ni Cristo, mga miyembro sa iglesia ni Cristo, na-hypnotize daw. Siya yata yung nang-hypnotize sa kanyang mga followers ng kanyang mga taga-subaybay na may naniniwala sa kanya, mga kasinungalingan, kasi magkakakontra yung mga pinagsasabi. Hindi maintindihan kung ano talaga yung takbo ng utak ng taong ito.
Eh, ang gusto ko nga sana ay sana bilang construction worker, kasi kung saan akong lugar na didestino, maraming lugar, pero hindi ko tinatakpan yung mukha ko. Sana nga balang araw magkita kami, kahit parang ting-ting lang yung aking katawan, makakurot man lang sana ako sa pisngi niya. Kung makakurot. Paano magkikilala yan? Laging nakatakip ang mukha. Ewan ko lang kung nasa labas ng camera ay walang takip na mukha. Lalo ngayon, malilipat na naman kami ng Leyte. Tapos na yung ginagawa namin dito sa Mindanao. Pero taga Mindanao ako, dito sa Zamboanga del Norte. Balikan natin si Labrador. Sinasabi niya na si Senador Rodante Marcoleta ay protector ng magnanakaw. Sino ba yung magnanakaw na tinutukoy niya? Si Vice President? Napatunayan mo ba na si Vice President ay magnanakaw? Paano mo nasabing protector ng magnanakaw si Senador Rodante Marcoleta? O bali-balita ka lang? At narinig mo ba na sinabi ni Senador Rodante Marcoleta, pinoprotektahan ko yung magnanakaw? Ito ang mga tanong ko sa iyo. Daldal ka ng daldal eh. Panoorin nga natin ito. Diretsahan na po to. O, good morning kay Bonifacio de la Cruz. Talagang hindi po talaga katiwa-tiwala si Marco Peta. Bakit? Unang-una, naging protector po siya ng pinakakawatan sa buong bansa. Kilalang nyo na yun kung sino yung pinoprotektahan niya. Kaya nga, hindi po, wala siyang kredibilidad. No, para sa akin, wala siyang kredibilidad. Wala siyang karapatan para mamuno nga dyan sa Blue Ribbon eh. Dahil para lang yan sa isang tao talaga naninindigan sa katotohanan. Hindi naninindigan sa mga kawatan. Ayun. Sinasabi niya walang kredibilidad si Senador Rodante Marcoleta na pangunahan ang Senate Blue Ribbon Committee. Noon, yung isang niyang video, pinupuri niya. Inuulit ko ito kasi sinabi niya yun. Tapos ngayon, sasabihin mo na naman na walang kredibilidad. Walang gustong humawak sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinanong niya, nagtanong siya doon. Hindi mo nakapanood yung video niyang yon. Sinabi niya, kung walang hahawak yan, ako ang hahawak. At yun ay ibinigay sa kanya. Isa pa, abogado siya. Sinabi mo rin yon. Abogado si Senador Rodante Marcoleta. Sinabi mo yon sa yung video noon, nung nakaraang araw. Magkakasalungat. Maguguluhan ako. Hindi ko may saltik na talaga sa ulo itong taong ito. Kaya yung mga kapatid, yung mga makakapanood nito, nakikukusap na lang ako sa inyo na huwag nyo na lang siyang panoorin dahil maguguluhan lang talaga kayo kung magkakakontra yung mga sinasabi sa salungatan. Hindi ko maintindihan. Ginagawa na lang yung content si Senador Rodante Marcoleta para kumita. Yun ang totoo. Alam mo, taong aso yan, pambansang aso, Labrador, si Senador Rodante Marcoleta, kinaiinggitan ng kanyang mga kasamahan. Napakatalino niya, sobrang talino, walang makapantay sa kanyang talino. Kaya naiinis sila sa kanya. Yun ang totoo. Sinabi niya, inaway nila ako sa Kongreso. Saan ako ngayon napunta? Nalipat ako ng paaralan doon sa Senado. Doon na naman siya. Aawayin na naman ngayon siya doon. O baka
sa ibang paaralan na naman siya magpwesto, mas mataas na naman ulit. Yung tungkol doon sa impeachment, kung yun ang pinag-iinitan mo, wala siyang binanggit doon na pinagtatakpan niya ang magnanakaw. Ang ipinaglaban niya doon ay yung tungkol sa impeachment na illegal. Pati nga yung Supreme Court ay sumang-ayon sa kanya eh. Kasi sa isang taon, isang beses silang dapat mag-file ng impeachment complaint. Sa susunod na taon, 2026, pwede na naman silang mag-file ng impeachment complaint. Sinasabi ng kupal na taong ito na si Epipanyo Labrador na hindi daw karapat-dapat si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto sapagkat siya daw ay protector ng magnanakaw. Kagaya nga ng tanong ko, sino yung magnanakaw na tinutukoy mo? Sino yung Mary Jane Piatos? Nakikibalita ka lang naman. Ito, liwanagin ko ha. Ikaw, Epipanyo Labrador, makinig ka. Noong January 13, rally ng Iglesia ni Cristo, nagpahayag si Senador Rodante Marcoleta. Bakit anya hindi dito isagawa? Bakit kailangan i-impeach? Sabi niya, mayroon namang husgado, mayroong hukuman. Bakit hindi litisin kung talagang nagkasala, kung nagnakaw yung Vice President? Question niya yung mga kasamaan niya na congressman noon na maastang mga abogado, pero hindi naman totoong abogado. Tinanong niya, meron ba tayong karapatan na tayo ang mag-usisa sa opisina ng Vice President? Andyan ang COA, Commission on Audit. Bakit tayo ang bakit kung kamara ang nag-iimbestiga? Ibig niyang sabihin, kung may kasalanan yung Vice President, makinig ka, Labrador, dapat dalhin sa hukuman, sa husgado, sa Supreme Court. Hindi siya sumasang-ayon kung yung sinasabi mo na tagapagtanggol ng magnanakaw. Maling-mali ka. Kayong mga nanonood sa kanya, obserbahan ninyo yung kanyang mga ginagawang vlog, magkakasalungat. Panoorin ninyo yung mga sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta, pakinggan ninyo bago ninyo husgahan. Ngayon, ito na naman sa Senate Blue Ribbon Committee na punta sa kanya bilang chairman. Kinaiinggitan na naman siya. Sinabi niya noon, kung walang gustong hahawak sa Blue Ribbon Committee, ako. Nagtanong siya sa mga kasama niya, sino ang may gustong hahawak? Ibibigay ko niya. Sinabi niya yan. Pagkatapos sasabihin mo, walang kredibilidad. Sino ngayon ang walang kredibilidad? Ikaw, Epipanyo Labrador. Napakasinungaling mo. Kaya nga ang dami mong kaso eh. Puro libel case, patong-patong. Kaya hindi mo maalis-alis yung takip sa mukha mo. Kaya hindi ka nag-aalis ng maskara, hindi mo tinatanggalan ng takip yung ulo dahil makikilala ka. Pero kilala ka na ng taong bayan. Isa kang ubod ng sinungaling. Isa kang mandarambong, isa kang mandaraya. Ang dami mong kaso. Yung mga followers niya, bahala na kayo kung paniniwalaan nyo yung tao niya. Bueno, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Maraming salamat po.